Mahal na presyo ng bilihin, paulit-ulit na pagtaas na presyo ng langis, paglagapak sa pinakamababang halaga ng piso at mabagal na paglago ng ekonomiya. Sa gitna ng mga hamong ito sa Marcos Jr. administration, isang tanong ang nabuo, paano nga ba naging upper middle income country ang Pilipinas? Nitong Enero, ibinaba ng economic managers sa 3.5 hanggang 4.5% ang target na paglago ng ekonomiya ng bansa para sa taong 2026. Mula yan sa naunang target na 5 hanggang 6%. Sabi ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, dahil yan sa epekto ng tensyon sa Middle East at flood control controversy na nakapagpababa sa gastos ng gobyerno na antalang infrastructure projects at mataas na inflation. Sa usapin ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin kung ikukumpara mula July 2025, pataas na rin ang trend. Bagamat bahagyang bumaba sa 1.5% noong Nobyembre, sumampa naman sa 7.2% ang headline inflation nitong Abril 2026, saka unti-unting bumaba simula Mayo. Nitong unang quarter ng 2026, naitala sa 2.8% ang Gross Domestic Product o GDP na siyang pinakamabagal na paglago ng ekonomiya sa loob ng 5 taon o mula nang maitala ang 3.8% noong unang bahagi ng 2021 sa gitna ng COVID-19 pandemic lockdown. Sa presyo naman ng petrolyo, hindi pa rin bumabalik sa pre-war na presyuhan na nag-a-average sa 50 pesos hanggang 60 pesos ang kada litro. Kasabay niya ng pagsadsad sa pinakamababa sa kasaysayan na halaga ng piso kontra dolyar na 61 pesos and 75 centavos noong Mayo 2026. Sa kabila ng mabagal na paglago ng ekonomiya, mataas na inflation at mga hamon sa pandaigdigang ekonomiya, inanunsyo ng World Bank, upper middle income country na ang Pilipinas. Sabi ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr., tagumpay yan na nagpapakita ng matatag na pag-unlad ng ekonomiya sa nakalipas na mga taon. Ipinapakita rin anya na tumaas ang kakayanan ng bansa sa produksyon at ang kita ng mga mamamayan. Si Narian Ortega, dating barangay health worker sa probinsya ng Quezon, ngayon namamasukan sa isang karinderya, napilitang lumuwas sa Metro Manila sa liit ng kinikita at upang makatulong sa gastusin ng anak na kapapasok lang sa kolehiyo. Ang sweldo ko lang po sa barangay, 2,100 per month? per month. Nang tanungin kung may balak pa siyang umuwi ng probinsya, Siguro po pag natapos na yung anak ko, pagkatapos magkano? pag-aral. ano po kasi yung kinukuha niya, civil engineering. And siyempre po malaking gastos po. Kaya nagsika po ako para makapagtapos po siya. Si Tatay Mario Cañete naman, na 18 taon ng jeepney driver at pumapasada sa Cavite, hindi pa rin daw nakababawi mula nang tumaas ang diesel. Patuloy ang tiyaga at pagtitipid para sa 2 anak. Kaming umangat, walang pagangat. Kaya ang diskarte na nga lang namin, tiyaga na lang, tipid. Yung kumisan, 2 beses lang sa ang kain sa buong maghapon, tanghalin, hapunan, gano'n, sa umaga. Hindi na rin daw siya naniniwalang babalik pa sa dating presyo ang diesel bago ang tensyon sa gitnang silangan. Hindi na babalik sa tansya ko yan. Paano babalik yan pag anong-ganon ang presyo? Bababa na konti, tataas sa malaki. Para naman sa estudyanteng si Krisha De Leon, kahit tumataas ang kita, ay tumataas din ang inflation, kaya't hindi nagbabago ang pamumuhay ng mga Pilipino. Hindi ko pa rin po siya mag-grasp in this current situation, this current economy. But hopefully, makita po natin yung pagbabago talaga hindi lang po sa income but also sa mga presyo ng bilihin. Ayon sa global tax policy expert na si Mon Abria, ang impact nito ay bilang isang bansa at hindi kada individual. Ang impact niya talaga hindi sa individual kung hindi sa bilang bansa. Hindi mo masasabing tumaas yung kita mo o bumaba yung inflation kasi hindi yun yung sinukat. Hindi siya tungkol sa quality of life, walang corruption or mas magandang public service. No, it has nothing to do with that. Sa madaling salita, hindi ito nangangahulugang biglang tumaas ang sahod ng bawat Pilipino o mura na ang mga bilihin. Ang batayan ng World Bank,
ay average income ng bansa. Sabi pa ng DepDev, mapatatatag dito ang credit profile ng bansa, mapapalakas ang kumpiyansa ng investors at mapapalawig ang access sa financing at higher quality investments na makakalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ang pagiging upper middle income country ay isang mahalagang milestone sa ekonomiya ng Pilipinas. Pero para sa mas maraming Pilipino, ang tunay na sukat ng pag-unlad ay kung kailan mararamdaman sa pagkainan, sa pamasahe, sa presyo ng bigas at sa bawat sweldong inuuwi ng mga manggagawa, bagay na hindi raw nila maramdaman. Para sa SONA 2026, ito si Yuel Reyes ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.